Game. Salamat ah. Ano mo nasabi yun? May court decision ba na criminal talaga si Melo? Nang marinig ko itong tanong ni Nico, may court decision ba na talagang criminal si Melo? I already anticipated na gagamitin yun ni Caio. Tandaan natin yan, sandali ah. Bigla siyang nag-post dahil dito nakaisip na siya kung paano niya imemekos-mekos ang ginawa niyang pag-amin noon na siya isang money launderer at nagnanakaw ng credit card. Eto, pakinggan natin kung kanino nang galing ang information na money launderer siya at magnanakaw ng credit card. Pakinggan nyo at obserbahan ninyong mabuti. Yung pag-amin niya ba ay kakikitaan nyo ng remorse o masaya pa siya na nagkukwento? Kasi ang isang taong may tunay na pagsisisi sa kanyang maling ginawa, kahit kailan ay hindi magiging masaya o magiging proud, bagkus yung pagpapakumbaba ang makikita natin. But with Caio, I can't see any remorse. At ngayon sinasabi niya na kami ang nagparatang sa kanya, samantalang nakuha namin yung information mula sa bibig niya. O eto, pakinggan ninyo. Hindi ba kayo yung nagparatang? Money launderer, scammer, right? Online money laundering. Yes. Kasi I work alone. Okay? Ang linaw ng pagkakasabi niya, ano? Online money laundering, yes, kasi I work alone. Magaling palang maglabas si Caio dati. Naging trabaho ko rin yan, maglinis ng pera. Dati. So ano, Melo Yap? Gusto mo rin i-debunk yun? O di-debunk mo. Try mo. Ngayon, Oh, kami ba ang nagparatang? Diba galing sa kanya? At tinagalog pa talaga. Naging trabaho niya rin daw yan, maglinis ng pera. Tapos sasabihin ni Caio tayong nagpaparatang sa kanya, inamin niya yan, English at Tagalog pa, nakangiti pa. At hindi lang siya umamin, kundi ipinaliwanag niya pa kung paano ito ginagawa. Para palabasing, hindi siya bobong kriminal. Okay, fine, ibigay na natin sa kanya. Matalinong kriminal, kaya nga hindi siya nahuli, di ba? Kaya wag mong palabasin sa mga bago mong listeners ngayon na kami ang nagparatang sa iyo dahil galing sa iyo ang information na yan. At hindi mo yan maitatanggi dahil galing yan mismo sa bibig mo. At hindi kami ang nagparatang sa iyo niyan. Ikaw na rin ang nagsabi, walang makakaalam niyan kung hindi mo kinonfess. So ibig sabihin galing sa iyo. O eto pa, at kwento niya pa kung paano niya ginagawa. unang ginagawa ko, nakuha ko na information na yun. May background history na ako. Identity theft na ngayon. Meron na ako, nakuha ko na information Ngayon, paano ko ngayon peperahin yung nakuha ko? No, ganito. Gagamitan ko ng social engineering. Paano? Mag-transact ako sa Western Union. Okay, ito yung process ng Western Union. Okay? Sa Western Union, ang gagawin mo is credit card, social security number, yan mga yan. Base sa sinabi ni Caio, nag-match ito dito sa nabasa ko sa IBM.com. Cybercriminals frequently use social engineering tactics to obtain personal data or financial information, including login credentials, credit cards numbers, bank account numbers, and social security numbers. So, base dito sa binasa natin na kinuha ko sa IBM.com, Caio is a cybercriminal base sa information na sinabi niya. Tayo ba ang nagparatang sa kanya na siya ay isang cybercriminal? Hindi, dahil gumana lang ang logic natin. Dahil sabi nga, logic is a tool to develop reasonable conclusions based on a given set of data. And based on the IBM.com and based on the information gave by Caio, we concluded Caio is a cybercriminal. Kaya wag na wag mong sasabihin na kami ang nagparatang sa iyo. Dahil katulad ng sinabi mo, hindi naman namin malalaman yan kung hindi mo yan kinonfess sa social media. Yun nga lang, walang court order, but it doesn't mean you are not a cybercriminal. Money laundering is the criminal practice of processing ill-gotten gains or dirty money through a series of transactions at iyon ang ginagawa ni Caio, ang maglinis ng pera. Alam ko na sasabihin ni Caio para mawala yung focus sa pagiging money launderer niya. Kaya i-expect nyo na ang dialogue na ito. Hindi iyan ang issue ko sa iyo.
ang pinagsasabi mong madami akong nabiktimang kababayan natin. Yan. Yan ang expect niyong dialogue ni Kayo para mawala yung focus sa pagiging scammer niya. Diyan galit na galit sa akin at kakasuhan daw niya ako. Bigay ko lang daw ang identity ko. As if papasok naman ang ikakaso niya sa akin. Dahil kineklaim mo na wala kang nabiktimang Filipino. Dahil may listahan ka. At gusto mo kaming maniwala sa iyo? Magulang mo nga, ninakawan mo. Niyaya ko siya magtanan. And then, ninakaw namin yung tuition namin dahil wala kaming panimula eh. So, yun. O di ba magulang mo nga, ninakawan mo, tapos gusto mo kaming maniwala na wala kang Filipino na nabiktima? At lahat ng sinabi ko, even in the past, ay base sa mga testimony mo at confession mo. Ang daldal mo kasi, masyado kang pabida. Feeling mo siguro, dahil dyan sa confession mo, pupurihin ka at hahangaan ka ng marami. Hanggang ngayon ba, Kayo? Uhaw ka pa rin sa mga papuri? Kaya ba babad na babad ka sa social media? Attention o pera? Or both? So ngayon, noong 2015, tinutulungan ko yung magulang ko do sa business nila. Kasi gusto mo yung, you want them to be proud. You want to please them. Pero kahit anong gawin mo, ang mangyayari? Walang nangyari. Walang praise. Bali ka pa rin sa paningin nila. O di ba based on his testimony, kung maoobserbahan nyo, noon pa man uhaw na sa papuri si Kayo. Gumagawa siya but waiting for praise. Hindi gumagawa dahil sa pagmamahal o nagke-care siya sa magulang niya o sa tao. Kundi gusto niyang purihin siya, gusto niyang hangaan siya at feeling niya palagi siyang tama. Iyon siya noon, base sa testimony niya. Maybe at some point nagbago siya dahil na rin sa pagmamahal at prayer ng asawa niya. Ngunit ito ang tatandaan natin, ang sino man na nagpapatotoo na nasa kanya ang evil, then umalis na ito after niya makilala ang Diyos, ay dapat maging vigilant. Because ang evil ay lalabas lang yan para magpahinga. Nasa Lucas 11:24 and 26 yan. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar para maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, ay iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Kung sa pagbabalik niya ay makita niyang malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng pitupang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Blessing, it's more like I met the devil. It's in me. And then, yung isa sa consequences nun is, because nagpatong-patong na yung lies, nagiging self-deception na. So, hindi ko na alam kung ano yung totoo, ano yung hindi totoo. So, every time na nakikita ko yung sarili ko, nahihiya ako sa lahat ng pinagagawa ko. Kasi, proud pa ako sa mga ginagawa ko. And then, yung asawa ko, habang yung asawa ko naghihirap at nagsasuffer sa bahay, ako ay hedonist. Base sa testimony niya, ang obserbasyon ko kay Kayo, ang weakness niya ay ang pagiging self-centered. Yung gusto niya, yung lagi siyang pinipraise, yung proud sa kanya, yung hinahangaan siya, yung palaging siya yung tama. Ang tanong, may nabago ba? Ginagawa pa rin niya ba ang mag-manipulate ng tao katulad ng ginagawa niya sa asawa niya before? Sa school, na kahit di siya makapasok, antayin niya ako. Tapos pag nag-aaway kami, kahit ako yung may kasalanan, pag binaliktad ko, siya na yung may kasalanan. Then mag-sorry siya sa akin. May nabago ba? O mas malala pa ngayon? Dahil noon, asawa niya lang ang kaya niyang baliktarin. Ngayon, sa bawat taong hindi sumasang-ayon sa kanya, ay tinatawag niyang sinungaling, tinatawag niyang deceiver, at pinapalabas niyang siya ang laging tama. At ang nakakalungkot, ginawa niya lang ito para pagkakitaan. Tulad ngayon, binabaliktad niya na kami raw ang nagparatang na siya ay money launderer at scammer. Samantalang hindi naman namin malalaman yan kung hindi niya ikinuwento. Ang ganda sana ng testimony mo. Kaya lang, hindi nagmamatch
sa mga ginagawa mo. At iyan ay obserbasyon at opinion ko lang base sa nakikita ko sa mga ginagawa at sinasabi mo. By the way, bakit nga pala di na siya nakapublic? Nahihiya ka na ba dahil iba na ngayon ang pinagtatanggol mo? Hindi na inline sa niche mo ngayon? Nire-recruit pa rin ako ng former boss ko doon sa trabaho na yon about credit cards. Basta, sabi ko, tempting, but I'm a Christian now. 2022 yun, after mamatay mami ko. Sabi mo, you work alone. Pero, bakit mayroon kang binabanggit na boss at yung boss mong yun ay nire-recruit ka ulit? I will guess, you work alone. Pero alam ng boss mo yung illegal na ginagawa mo. At hindi alam ng company yung anomalyang nangyayari. Kasi dito sa susunod na video, takot kang makasuhan ng company. Scam ako in the sense of credit cards. Kasi may access ako sa credit cards eh. So ngayon, in-scam ako sa credit cards. Wala ka din naman yung credit cards. So, so okay lang din naman. So ngayon, sabi ko, bakit pinag-uusapan nila to tungkol dito, pero totoo ba? Nangyayari ba talaga to? Well, hindi ko lang babanggitin yung companies, no? So, baka makasuhan ako eh. Pero dati pa naman yon. Takot ka rin palang makasuhan? Hindi ba't a genuine confession involves more than just acknowledging wrongdoing? Just like yung pagnanakaw ng credit card, identity theft. A true confession must demonstrate humility and readiness to accept a deserved rebuke and punishment. Hindi yung nag-confess ka in public, tapos panay depensa mo pag hindi mo nagustuhan ang mga naririnig mo. Ano yun, for the views and money only? Abay kung ayaw mo ng batikos ng tao, magkulong ka sa kwarto mo. Doon ka lumuhod at umiyak at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi yung pupunta ka sa social media, tapos magko-confess ka, tapos magko-content ka ng magko-content sa mga bumabatikos sa iyo. Abay ang galing, pinagkapirahan mo pa yung confession mo. Paano mo nasabi yun? May court decision ba na criminal talaga? May court decision ba? I-save natin yan, ha? Save natin yan. Isinave na niya kasi yung tanong ni Nico ay gagamitin niya mamaya. Punta tayo dito. Sa dati kong ginagawa, Dati. Ito to. Okay. So, kikip ng lahat yan. Siya mo ngayon, write up sa kanya, may pong criminal case na yun. Information eh. No. Get this straight Ang pinagtatalunan nyo is yung mga na-hack mo, di ba? So, yung mga na-hack mo, wala dong mga Pilipino. Ang meron doon mga... Yun lang ba? Tanong ko sa'yo, meron bang court decision na money launderer ako? Ayan na, wala nga naman siyang court decision. Tulad ng pagtawag nyo kay Melo na bobong kriminal, walang court decision. Yung pagtawag nyo sa akin na Lola Budol, pare-parehong walang court decision. Ano lang pagkakaiba? Siya may confession in public. Hindi natin malalaman yon kung hindi rin galing sa information na binigay niya. Yung pagtawag kay Melo na bobong kriminal, purely accusation lang. Pero yun sa kanya, may evidence dahil sa kanya mismo galing yung information at siya mismo ang gumawa. Dahil ba sa walang court decision, hindi na siya gumawa ng illegal? Gumawa pa rin dahil nga galing na sa kanya yung pagpapatunay na siya ay naglinis ng pera. So anong purpose mo? Bakit ka pa nag-confess in public? Kung dedepensahan mo rin lang ng dedepensahan ang ginawa mong illegal. Hindi ka na nga naparusahan sa criminal activities mo. Panay depensa mo pa at pinagkakitaan mo pa ang confession mo. Alam ko na ulit ang sasabihin mo kapag nireaksyonan mo ito dahil sinabi mo na yan before na pinagbayaran mo na ang mga kasalanan mo dahil God punished you nang namatay ang asawa mo. Grabe, huwag mong palabasin na bayad na ang kasalanan mo dahil kinuha ng Diyos ang buhay ng asawa mo. Dahil hindi naman siguro ganun ka-unjust ang Lord. Dahil marahil ang pagkamatay ng asawa mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Marahil tapos na ang purpose niya dito sa lupa. At isa pa, kung tinatanggap mo na nga na iyon ay punishment sa iyo, bakit gusto mo pang ipalit ang buhay ng anak mo sa buhay ng asawa mo?
I'm willing to exchange my kids for my wife. Okay? That's how much I love her. So, stalemate. Do you know what, Kayo? It is really appalling to hear such words from anyone, particularly from a parent like you who claims to be a Christian. Self-centered, self-righteous, selfish. Iyan ka, Kayo. Kaya sa susunod, huwag ka na magdrama at gagawa ng confession in public. Kung hindi mo kayang tanggapin yung pambabati ko sa iyo, ipakita mo na lang sa action, hindi yung bunganga lang ang ginagamit mo. May pa-confess-confess ka pang nalalaman tapos pinagkakakitaan mong mabuti. Ang galing, ano? Bobo ka lang talaga. Oh, magyayabang ka dito. Hindi mo naman dinibang yung sinabi ko. Nilagay mo lang dyan para makita ng mga viewers mo kung ano yung sinabi ko, na hacking experience ko, na may ano sa US. O, ito question ko sa'yo. Hacking experience lang ba, Kayo? Parang medyo kumakambyo ka ata ngayon, ah. Dati proud na proud kang ikuwento kung paano mo ginagawa yung paglilinis ng pera. Oh, ano pagkakaiba natin? Yan ay galing sa confession ko. Loud and clear, galing sa confession mo. So it means you plead guilty in the public. Yun nga lang, hindi dumaan sa korte at hindi ka naparusahan. Walang makakaalam yan kung hindi ko yan kinonfess. Ikaw, discovered. Pinapaamin ka kasi nahuli ka na. Nakita mo yung difference? Yan, galing sa confession ko. Bakit may pumilit ba sa yung mag-confess? Pwede ka namang pumunta sa kwarto mo, lumuhod sa Diyos at umiyak at i-confess mo yung kasalanan mo at pagsisihan mo. Bakit mo piniling pumunta sa social media? Para ba kumita ng pera? Mag-gain ng views? Tapos gigil na gigil ka dyan. O lilinawin ko, wala akong pakialam sa awayan nila. Ang point ko dito, huwag kang mag-confess in public kung hindi mo kayang tindigan at hindi mo kaya ang mga pambabatikos ng tao. Sa akin mismo galing. Gets mo? Katulad ni Makagago. Gets mo? Si MG, sa tingin ko at sa opinion ko, isa sa nagamit ni Kayo. Natawa ako sa pinagyayabang niyang prediction niya. Alam niyo ba ang opinion at obserbasyon ko dyan? Prediction daw, parang ang galing, ano? Pero actually, para yung prediction niya kuno ay mag-materialize, I think pinalakas niya ng pinalakas ang loob ni MG through sa mga content niya kay Nico. So ang tendency, itong si MG, feeling niya nagkaroon siya ng kaibigan, nagkaroon siya ng advisor, at itinuring pa nga niya itong foundation. Ayun, tumira ng tumira, lumakas kasi ang loob ni MG. Pero si Kayo, alam na niya kung saan pupunta ang mga ginagawa nila. Alam niya na pag na-push si Nico, magkakaso ito. So ngayon, si MG, stress na stress. Samantalang si Kayo, proud na proud dahil nangyari ang prediction niya kuno. Siguro bilib na bilib pa si MG at mga followers kay Kayo. Ang galing ni Kayo, na-predict niya. Unfortunately, hindi na malaya ng marami na manipulate ni Kayo ang sitwasyon. At nagamit niya lang si MG para yung mga followers ni MG ay mapunta sa kanya. Tandaan nyo, magaling sa social engineering si Kayo. Dito nga, wala siyang kinakailangan kuhaning social security numbers, credit cards. Kinakailangan niya lang i-manipulate ang sitwasyon. So, easy peasy sa kanya yan. O, opinion at obserbasyon ko lang yan, ha? Kayo, ano ang sa tingin ninyo? Balita ko, MG, may mga nagpapayo na sa iyo before. Kaso, hindi mo sila pinakinggan. Mas pinakinggan mo si Kayo. Alam mo, MG, kung foundation talaga siya, wala ka sanang kaso ngayon. Kaso si Kayo, proud na proud at namamayagpag dyan sa prediction niya na nangyari. At ikaw naman ngayon, stress na stress. Alam mo, MG, ito ang obserbasyon ko at opinion ko. Ginamit ka lang talaga ni Kayo. Kinuha niya lang ang mga information sa iyo, pinagsalita ka niya para pag nagkaipitan, maisasalba niya ang sarili niya. Dahil sasabihin niya sa iyo naman ang galing ang information. May care ba sa iyo si Kayo? Wala, dahil ikaw ang ituturo niya pag nagkaroon na ng kasuhan. Listen to this. Sabihin ko, in fact, hindi sa akin una nang galing yan, pero hindi niya sinama sa kaso kay Makagago. Why me? Makagago was the one who said it.
Now, isn't it weird, Judge? Isn't it weird? Narinig mo, MG, at mga followers ni MG? Why me? So, isasalba na niya ang sarili niya. Tatanungin niya sa judge, isn't it weird? So, ibig sabihin, ikaw ang nagsabi niyan, MG. Galing sa iyo ang information, hindi galing sa kanya. So, ibig sabihin, isasalba na niya ang sarili niya pag nagkaroon na ng kasuhan. Ikaw ngayon ang maiiwan. Ngayon, MG, itatanong ko sa iyo, masasabi mo pa bang foundation mo si Kayo at si Libayan? Tingnan natin kung matutulungan kanila ngayon sa kaso mo. Ngayon pa nga lang, dinedepensahan na niya ang sarili niya at itinuturo ka na. Inilatag ko lang naman ang obserbasyon ko at opinyon ko. Ngayon, paganahin niyo ang utak ninyo at alamin kung ano nga ba ang motibo ni Kayo dito sa issue na ito. MG, napakarami mong followers. Sa tingin mo, hindi yan mapupunta kay Kayo? Gayong nagpapag-grandstand ng mabuti si Kayo? Prediction daw niya. Successful ba siya sa prediction niya? I think yes, but unfortunately, ikaw ang naging sacrifice ni Kayo para mag-materialize ang prediction niya kuno. Anyway, balik na ulit tayo dito sa pagdepensa niya sa sarili niya na wala siyang court decision. O tanong ko sa'yo, meron bang any court decision na ako'y guilty of that? So, wala nga court decision but you plead guilty in public. So anong nirereklamo mo kapag binatikos ka? Totoo naman dahil sa iyo galing yung confession. You plead guilty in public. Meron ba akong court decision? May court decision ba na ako'y money launderer? Meron ba, Nico David? Gigil na gigil siya, ano? Wala ngang court decision, pero inamin naman niya na siya ay naglilinis ng pera. So that's enough already para malaman natin na siya ay isang money launderer. Dahil tulad ng sinabi mo, hindi namin malalaman yan kung hindi galing sa iyo. So you plead guilty in public. Kung wala kang masabi, kung hindi mo ibibigay sa akin ang identity ni Estelastico, ay wala kang karapatan dyan. O bakit kinakailangan mong manghingi ng information sa ibang tao? Diba magaling kang hacker? Bakit hindi mo i-hack yung account ko at nang malaman mo ang identity ko at nang ikaw lang ang makasuhan ko? Hindi yung nandadamay ka pa ng iba. O kaya patulong ka kay Teacher Mark. Diba mahilig yun mag-unmask? Baka this time tumama na siya. O di ayos, baka dalawa pa kayong makaharap ko sa korte kung sakali. Puro kabobohan yung sasabihin mo dyan. Bakit? Sabihin mo kasuhan ko. Hindi mo naman dinidibak yung sinasabi ko eh. Pinasok mo lang yan dyan para ipakita sa mga viewers mo. Ikaw kasi nasukol sa akin galing confession yan. Kahit mo yung difference? Oo. Kasi ikaw makapal ang mukha mo, huli ka na, ayaw mo pang umamin. O ang tanong ko nga sa'yo, willing ka ba na ibigay sa akin ang identity ni Estelastico? Kakasuhan ko. Tanong. Akala ko ba Kayo magaling ka sa logic? Bakit hindi mo iniisip yung mga possible na itatanong kapag ka nagkaso ka? Tandaan mo, mas marami akong evidence na magpapatunay sa pagkatao mo kung bakit ko nasabi yon. Your confession can be used in the court. Sa tingin mo, tulad ko, maniniwala ba sila na wala kang nabiktimang Filipino? Gayong kahit ang magulang mo, ninakawan mo. At ano ang sasabihin mo na mga foreigners lang ang binibiktima mo? Dahil may listahan ka? And what is your reason why you spare Filipinos? Dahil ba kababayan natin sila? Sa tingin mo, kapani-paniwala yon? Samantalang magulang mo, ninakawan mo, Filipino pa kaya na hindi mo kilala ang hindi mo biktimahin? Again, that's my opinion based on the information that you provided. O sa'yo, meron bang court decision na nagsasabing money launderer ako? Meron? O wala, manahimik ka na lang, pinapahamak mo si Estelastico, tanga! Oh. Think Kayo, think. Kung magkakaso ka, huwag masyadong mayabang at pabida. Baka biglang mabaliktad ang sitwasyon at ikaw ang mapahamak dahil dyan sa kayabangan mo. Again, mas madami akong evidence na maipapakita sa pagkatao mo. Kaya huwag kang masyadong mayabang at masyadong pabida at huwag mo akong tinatakot-takot. At huwag kang umasa na ibibigay ko sa iyo ang identity ko.
At kung magaling ka talaga sa hacking, abay gamitin mo para malaman mo ang identity ko. Hindi yung maghihintay ka ng taong magbibigay sa iyo ng information. Tapos pag nagkagipitan, ituturo mo para isalba ang sarili mo. Katulad ng balak mong gawin kay MG. Ano yan, social engineering technique na naman? Ginagamit mo pa rin ba yan hanggang ngayon? Sabihin ko, in fact, hindi sa akin una nang galing yan, pero hindi niya sinama sa kaso kay Maagago. Why me? Maagago was the one who said it. Now, isn't it weird, Judge? Isn't it weird? O ano kayo, may nagbago ba sa ugali mo? Ganun ka pa rin hanggang ngayon. Kaya mong i-manipulate ang ibang tao. Di ba nagpapaamin daw siya? Sige, let's go. Di ba nakikipag-deal nga ako dyan? Bigyan mo sa akin ang identity and address niyan ni Estelastico. Kakasuhan ko yan. Ang tapang-tapang mo magsabi ng kakasuhan mo ako. Ginamit mo na ba ang logic mo? For the sake of argument, wala kang Filipino na nabiktima at mga foreigners lang ang mga nabiktima mo. Hindi ka na ba tatawagin magnanakaw? Gayong inamin mong Americans and Europeans ang binibiktima mo. At sinasabi mo na ginagamitan mo ng social engineering. So anong tawag doon? Racist na kriminal o racist na money launderer? Isama natin sa equation yung magulang mo kasi nakawan ng issue dito. Kung ang magulang mo na kaya mong nakawan, yung i-spare mo pa kaya ang mga Filipinos na hindi mo naman kilala? At isa pa, napaamin ka rin na posible na may Filipinos. So it means you're not 100% sure sa mga nasa listahan mo. At yung sinabi mo na credit bureaus know more about you than your mom, kalokohan kayo. Ibig sabihin ba, mas alam ng credit bureau yung paborito kong ulam, paborito kong kulay, yung paborito kong damit, so on and so forth. At isa pa ang depensa niya, yung maiden name daw, alam niya. I live here in Europe. And not unlike in the Philippines, maiden name is not so important here. Then, ang kapalit niyan, is kung pa-interview ako kay Fiscal EJ, tungkol dyan sa issue na yan. Paaminin niya na kung gusto niya akong paaminin. Magaling siya magpaamin daw, di ba? Ano pa ang kailangan mong aminin? Inamin mo na. Kung wala ka namang ididibang pala dyan, na ano yan? Kakausap yan. You can call her Jane Doe kung mag-ano ka. No! Bigay mo. Kung wala ka may bibigay, just shut up. Wala ka naman palang alam. Nakakatuwa ka kayo. Nakailang content ka kay Nico. Tapos ngayong ginamit yung scammer issue mo. Gigil na gigil ka. At gusto mo pa kunin identity ko. Para ano? Para ba talaga kasuhan ako? O kalkalin ang personal na buhay ko? Demanda ka kayo. And I would like you to try actually. Kasi I would like you to try. Tama, I would like you to try. kung i-substantiate mo yung mga threats mo kay Ma'am Easy. Mga threats mo kay Easy. Kaya nga, ibigay mo nga sa akin para malaman mo. Paulit-ulit siya pagkatapos kapag ka nagkaipitan, isasalba niya ang sarili niya at ituturo niya yung nagbigay ng information. Katulad ng balak niyang gawin kay MG. Pero pag galing sa kanyang information, imemekos-mekos niya at ipaparatang niya sa iba. Ikaw na rin nagsabi, meron ba na court decision na ako'y money launderer? Meron ba o wala? Sabi ko sa inyo, ulit-ulitin niya yan Wala nga, di ba? Walang court decision, pero because of your confession, iyon ang evidence na money launderer ka. Ikaw na nga nagsabi kanina dyan sa content mo na hindi namin malalaman yun kung hindi mo sinabi because that is your confession. So it means ginawa mo. Ang swerte mo nga lang, hindi ka naparusahan sa crime na ginawa mo. At ang pinakamatindi sa lahat, yung pinagkakitaan mo pa, yung confession mo. Ang galing Anyway, paulit-ulit na si Kayo. Kaya tuloy, paulit-ulit na rin ako. Anyway, tapusin na natin dito at dito ako magtatapos. The question is, can a scammer confess?
Marami akong nabasa pero ito yung isa na nakakot ng attention ko. This comment is from Rebecca Richardson, a former teacher at Birmingham City School. Now, I'm going to give this statement base sa obserbasyon ko sa nangyayari dito sa social media at obserbasyon ko kay Kayo. I'm not stating this as a fact but merely an observation. Base na rin sa mga evidences at mga statement na naririnig ko. Now, it's up to you na mag-analyze at kung mag-agree at mag-disagree kayo sa mga observation ko. Sabi niya, a scammer may confess but they do it with an ulterior motive. Once they've confessed, you will let your guard down. Kasi kapag ang isang scammer nag-confess, makikita mo siya as a person na gustong magbago, na tinatanggap niya yung pagkakamali niya. So ang tendency, then you will begin to see them as a friend, as an advisor. At dyan ka na magsisimulang magbigay ng mga information mo. At dyan ka na magsisimulang mag-confide, dyan ka na magsisimulang magsabi lahat ng story ng buhay mo. Okay, let's continue. Even if you don't give money, they make money of you. By selling the information they get from you. Nangyayari ba yan dito sa social media? Yes. Ang tendency kasi kapag medyo nag-enjoy tayo or na-overwhelm tayo, nakakapag-share tayo ng mga information na hindi na dapat. Sa bawat grupo, hindi na maiiwasan yung misunderstanding, conflict, yung awayan, at naranasan din naman yan ng grupo namin pero never naming dinetalye para pagpiestahan at pagkakitaan. Pero sa kabilang grupo, nakita nyo naman yung ginawa nila kay Sento at Baratinela. Regardless kung ano pa ang naging issue nila, yung i-consider mo na lang yung pinagsamahan nyo. Pero hindi, talagang pinagpiestahan nila at talagang pinagkakitaan. Sasabihin for the truth, but actually pinagkakitaang mabuti. At syempre, sasabihin for the truth. Ang gandang pakinggan, hindi ba? But actually, it's for the money and the views. Kasi kung for the truth talaga sila, bakit hindi niya mai-content si Libayan? Kaya ito yung sinasabi ni Rebecca, even if you don't give money, they make money of you by selling the information they get from you. Hindi nila i-consider yung pakikipagkaibigan ninyo. Hindi nila i-consider yung trust na ibinigay mo sa kanila. Hindi nila i-consider yung paghangang ibinigay nyo sa kanila. Kaya kapag mayroon kayong nakita na kasamahan ninyo na ginanyan sa grupo ninyo, mag-isip na kayo dahil baka sa susunod, kayo na ang nasa hot seat. Kaya ikaw, MG, sa tingin ko at obserbasyon ko, nagamit ka ni Kayo. Once a scammer, always a scammer. You can never believe that they have changed. You aren't with them every hour of the day to confirm they have given up scamming. Sinabi yan ni Rebecca Richardson. Kaya wag basta-basta magtitiwala at wag basta-basta magbibigay ng information. Ingat palagi, hanggang sa muli, Ecclesiastic po. Bye!